So, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay hindi masyado na pag-uusapan po, no, na topic, especially sa mga churches. Pero try lang po natin pag-usapan ngayon yung tungkol po sa isa, dalawa, tatlo. Yun, tungkol sa depression o depression. Ayan. Kaya ako po ay nakakiusap na atin pong saliksikin na ating mga sarili, ayan, para sa mensaheng ito po. So ngayon po, bago po tayo mag-pray for this message po, i-define po muna natin, syempre, kung ano po ang depression. Yan. Alam ko pong familiar na po yung iba sa inyo, ha? So reviewin na lang po natin, okay? Pakibasa po ng mga lalaki, isa, dalawa, tatlo. Yan. Ang depression po o depression, ang pinakapangkaraniwang mental disorder. Pag sinabi pong mental disorder, sakit sa pag-iisip, problema sa pag-iisip, na nakakaapekto sa mood, sa damdamin, at sa ugali ng tao. Kaya po siya mental disorder. Sabi nga na iba, no, ang term na iba is nababaliw. Pero hindi naman po talaga. No? Siya po ay kondisyon sa pag-iisip ng tao. At alam niyo po ba, ayon po sa World Health Organization, as of March 2023, nasa 280 million daw pong tao sa mundo ang may depression. Ang Pilipinas po ay nasa 117 million na tao ngayon, population natin. So imagine, no, nasa lagpas 2 Pilipinas, yung populasyon ng Pilipinas ang nagsasuffer sa mental disorder na ito, sa sakit sa pag-iisip na ito. Bukod po doon, ayan, pakibasa po ng mga babae, isa, dalawa, tatlo. Yun. Ang depression po ay hindi lang basta malungkot ka o walang gana. Sabi po dito, extreme. Sobrang lalim na kalungkutan. Sobrang bigat. Sobrang lala nung kawalan ng pag-asa, kawalan ng gana sa buhay. At sabi po dito, hindi siya tumatagal ng mga araw lang. Sabi po ng World Health Organization, at least 2 weeks daw po ang depression. Sa iba po, tumatagal ang depression na ito ng months, yung iba years. At nakakalungkot po, maraming mga tao, lifelong po ang battle nila sa depression. Next pa po, ito, palalain pa natin. Ayan, para mas maintindihan pa natin na po. Yung pong depression ay hindi na lang sakit sa isip. Dahil sa sobrang sakit sa isip, naapektuhan na po yung physical na sitwasyon ng tao. Nagkakasakit na rin po. Ayan, no, may physical symptoms na po. Nagkakasakit, may nararamdamang pain, bumababa ang timbang o sumusobra yung timbang kasi hindi niya na naalagaan yung katawan niya. Hindi na nakakatulog ng normal. Ayan. At, ayan po, wala nang gana. Hindi ko po alam kung may nakaka-relate po dito sa kalagayang ito. No po? Next po natin, ito po yung pinakamalalim na kahulugan ng depression. Yung depression po, feelings of worthlessness. Yung nararamdaman mo na wala ka ng halaga. Okay? Actually, lately lang din po ako nakaka-experience. So may nakakausap akong ganito, umiiyak siya kasi feeling niya hindi siya mahalaga. Sabi ko, ha? Mahal ka naman ng nanay mo, mahal ka ng tatay mo. Pero pag may depression po kasi, yun yung naghaharing damdamin na hindi ako mahalaga. Walang nagmamahal sa akin. Sakit po niya, no? At sabi po dito, excessive guilt. Depression po yung over-guilty. Alam niyo ba, ino-overthink lahat. Isang maliit na mali lang, pero para sa kanya ang laki-laki na. Kaya ending, ang conclusion ng mga depressed, lagi na lang ako nagkakamali, hindi na talaga ako magbabago. Nagkamali na naman ako. Napakasama ako talagang tao. Wala akong kwenta. Ayan po. Kaya po, yung may mga depression, ang kadalasang escape po nila ay yung pag-iisip ng death o suicide. Yung suicide po ang pinakamalalang resulta ng depresyon na hindi po na-address ng tama. Ngayon po, yan, usapang suicide po tayo. Sabi po ng World Health Organization, ilan daw po ang nagpapakamatay taon-taon? More than 700,000 people. Grabe, no? Ganun po siya kalala. Bukod pa po doon, sabi po dito, kasi dito sa Pilipinas, wala po akong masyadong makitang statistics, no? Yung pinakahuli ko po nakita, pinost lang last year, pero 2019 pa yung record. Sabi po ng PSA, noong 2019 daw po, 2,808 na Filipinos ang nagpakamatay. Yan. Sa mga kabataan po, talamak ang depression. Sana wala tayong kabataan na de-depress ngayon. Pero sabi po sa pag-aaral ng UP, ayan, almost 1.5 million daw po ang nagtangkang magpakamatay noong 2021. Grabe po, di ba?
At yung mga nagpakamatay talaga, nung kasagsagan po ng pandemic, 2021, 404 public students ang nagpakamatay, ayon sa DepEd. Grabe po, no? So dito po natin makakita na hindi po biro ang depresyon. Hindi po ako professional na psychology, psychiatrist, counselor, o kung ano pa man. Yan. At hindi naman po lahat ng tanong tungkol sa depression ay mapag-uusapan natin. Pero ang goal po natin dito is dalawa. Una po, mapag-usapan natin itong topic na to. Kasi sabi nga po nila, ang daling pag-usapan ng sakit sa katawan. Ang sakit ng ulo ko, ang sakit ng tiyan ko. Pakipag-pray ako sis kasi may trangkaso ako, na-diagnose ako, may UTI, may cancer. Ang daling pag-usapan ng sakit sa katawan, di ba? Madali rin po pag-usapan yung sakit sa espiritu, yung sakit sa faith o relationship natin kay Lord. At sabihin natin, tinatamad ako magbasa ng Bible, nagdududa na ako kay Lord, nanlalamig ako. Napag-uusapan po yan. Pero aminin po natin, no, hindi masyado napag-uusapan yung sakit sa isip. Tama po. Sa tahanan, hindi yan masyadong napag-uusapan. Sa lipunan, hindi yan masyadong napag-uusapan. Miski po sa church, hindi rin po yan masyadong napag-uusapan. Kaya nga po yung iba, ang stigma sa depression, baliw, nababaliw. So ang goal po natin ngayon, bilang spiritual family, bilang isang church, tignan po natin yung depression. Pero tignan po natin siya sa liwanag po ng salita ng Panginoon. Okay? Kaya ang pangalawang goal po natin ay makapagbigay po tayo ng encouragement sa mga nade-depress. Sa mga hindi po nade-depress, hindi nyo po sure, baka po next week, next year, ma-depress po kayo, di ba? At least kahit paano po, ready tayo, no? Huwag naman sana. O kaya po, siguro may mahal po kayo sa buhay na nade-depress ngayon, o made-depress pa lang, huwag din naman po sana. So, hayaan po natin na magkaroon tayo ng words na positive po sa depression. Dahil sabi po sa Proverbs 12:21, anxiety in the heart of man causes depression, but a good word makes it glad. So, ang goal po natin sa umagang ito po ay makapagbigay tayo ng mga good word para po sa isa't isa. Okay? At syempre, alam po natin na ang pinaka-best na source ng good word ay yung Word of God. Tama po? Dahil yung Word of God yan ay salita ng pag-asa sa mga nawawalan nito. Diba? Siya ay salita ng kaaliwan, ng liwanag, ng joy. So, yun po ang goal natin. So, habang nakaupo po kayo dyan, pwede nyo pong check upin ang inyong mga puso. Ako ba yung nade-depress? Ako ba ay may simptomas nito? Yung mga mahal ko ba sa buhay kapamilya ko ay may depression? Tapos habang nakikinig po tayo ng preaching, ang panalangin ko po ay hayaan niyo po na mangusap sa inyo ang Panginoon. Makapag-speak siya ng life sa inyo pong mga puso and hope sa inyong mga puso. Hindi po ako magsasalita, ang prayer ko po, yung Holy Spirit po ang magsalita sa ating kalagitnaan. Dahil alam po natin, depression is real. Pero ang goal po natin, pag nakakaranas tayo ng depression, ang deklarasyon natin, hindi ako alipin ng depression. Hindi ididikta ng depression ang future ko o future ng mahal ko sa buhay. Hindi imposibleng mabattle ang depression. Kaya ang goal po natin ay, sa gitna ng depression, hindi sumuko, kung hindi, sige dear, ayan, sorry, ayan, kung hindi, mag-press on. Tayo pong lahat ay manalangin po saglit. Lord, nandito po kami. Alam mo po ang kondisyon ng puso ng bawat isa sa amin. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo bilang mga imperpektong tao na nakakaranas po ng iba't ibang sakit sa aming mga isip at puso, katawan, kaluluwa, spirit. Lord, lumalapit kami nagpapakumbaba. Panginoon, umaasa at nananalangin, nakikiusap na magsalita ka po ng salita ng iyong liwanag at pag-asa para sa bawat pusong nalulungkot dito sa lugar na ito o sa mga nasa online o sa mga makakarinig pa. Lord, speak life, speak hope sa bawat isang nade-depress, Panginoon, o maaaring makaranas ito sa mga darating na panahon. Holy Spirit, mangusap ka po. Salamat po in Jesus' name. Amen. Praise God. So yun po. Ayan. Sagutin po natin ang tanong na ito. Pwede rin bang ma-depress ang mga Kristiyano? Ano pong sagot nyo? Ba't parang Jom? Wala pa man din. Melanie, laban lang. Ayan. Opo, ang sagot, opo. Maaari ring ma-depress. Wala pa, nagsisimula pa lang po tayo. Kapit lang po. Okay. So yun po. Yes, maaari pong ma-depress ang mga Kristiyano. Actually, mag-research lang po kayo sa Google. Sa Google, lagay niyo po mga famous Christians, preachers, pastors who experience depression. Ang dami pong lalabas dyan.
Isa po doon si Charles Spurgeon. Ito, idol po to ni Papa. Isa sa lagi niya ginagamit illustration, no? Si Charles Spurgeon po ay tinawag na Prince of Preachers. Nung panahon niya po, isa sa mga pinakasikat na preacher. Siya po ay lumaki sa tahanang Kristiyano. At the age of 15, tumanggap siya sa Panginoon. And guess what? 17 years old, nagpipreach na po siya. Grabe, di ba? So yun po, sabi po dumating sa panahon ng buhay niya na isang preaching niya, 23,000 na tao ang nakikinig sa kanya. Grabe, di ba? In demand po siya. At bago po siya kunin ng Panginoon, sabi po sa pag-aaral, sa autobiography niya, nasa 10 million na tao ang na-preach niya. Grabe, bigatin. Pero kung i-research nyo rin po, si Charles Spurgeon po nag-suffer ng matagal na depression. Sabi niya po sa isa sa kanyang mga akda, sige dear, I have suffered many times from severe sickness and frightful mental depression. Alam niyo, sabi pa nga po ng asawa niya, si Susana, Susana, kala mo friend ko, no? Sabi po ni Susana Spurgeon, sobrang violent daw po and deep nung suffering ng kanyang asawa na akala niya po hindi na magpipreach ever. So imagine, napakadakilang tao po nito pero nakaranas ng depression. Sa Bible, may mga na-depressed din po. Bagamat sa Bible, wala naman po talagang masyadong maraming term na sinabi diagnosed with depression ito. Pero kunin po natin yung mga symptoms ng depression na naranasan nila. Una po, tignan natin si Jonah. Yan. Isang propeta ng Panginoon. Alam niyo pong story niya, di ba? Pinapunta siya sa Nineveh, yan, para mangaral ng salita ng Panginoon. Sumuway siya, nilamon siya ng isda, yan, etc. So in short, siya po yung propeta ginamit ni Lord para kumilala ang Nineveh o Nineveh. Pero siya po ay na-depress. Tignan niyo po yung kanyang statement po dito. Oh. Sabi ni Jonah, mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Propeta po yan, ha. Next po natin, ito, kilala po natin. Lods to ng iba. Si David. Yan. Saan po kilala si David? Goliath. Yan. So, di ba po pinatay niya si Goliath? At isa siya sa mga pinakadakilang hari ng Israel. Pero siya po mismo ay nakaranas. Kung mababasa niyo po yung mga Book of Psalms, ang dami doon, mararamdaman mo ay depressed tong si David. Ilan po dito ay sabi sa awit 69:20 na nasasaktan ako at nagdurusa. Sabi niya pa po, gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot ng puso ko. Sabi niya pa po, sapagkat ako'y dukha at mapagkailangan at ang aking puso ay nasaktan sa loob ko. Imagine, si King David po ay tinawag na man after God's own heart. Tama po. Pero yung heart niya po naka-experience ng malalim na kalungkutan. Next po natin, ito sikat din, si Job. Sabi pa lang sa Job 1 verse 1, siya ay matuwid na tao. Pero isang araw, ano pong nangyari? Hinayaan ng Diyos. Pinayagan si Satan, kinuha ang kanyang pamilya, kinuha ang kanyang yaman, nagkasakit siya, iniwas siya ng kanyang asawa. Di ba po? Kaya po, hindi tayo magtataka. Siguro sa Bible, isa to sa may mga may karapatang ma-depress. Ano po? Yan, dahil nawala po sa kanya ang lahat. Kaya ang sabi niya po dito, tignan po natin, hindi na sana ako pinanganak pa. O kaya, bago ko sinilang, ako sana'y namatay na. Grabe. Next po natin si Moses. Kung hindi ito ang pinakadakilang propeta, isa sa mga top prophets to, no po. Ang dami niyang ginawang himala. Sabi po sa pag-aaral, nasa 42 miracles po ang nagawa niya nung panahon niya po sa biyaya ng Panginoon. Pero siya rin po ay na-depressed, lalo na po nung nagsastruggle na siya sa pagilid sa Israel. Pagod na siya. Ang sabi niya po sa Bilang 11:15, kung ganito lang din naman ang gagawin niyo sa akin, Panginoon, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon kesa maghirap ng matagal. Grabe, di ba? Next po natin, ito, hindi magpapatalo, si Elijah, come on. Yan. Isa sa mga pinakadakilang propeta ng Diyos. Sabi nga nila, nasa top 2 daw po ito, no? Moses and Elijah. Kaya kung maalala niyo po sa Transfiguration, si Jesus Christ, no? Okay, kalmahan ko lang. Tatarot na po ako sa oras. Okay. Pero yon, si Moses po at saka si Elijah, ayan, nag-appear siya kay Jesus Christ sa New Testament times at sa Revelations, sa hinaharap bago bumalik si Lord, di ba po, yan, sila po ay mag-a-appear uli. So special sila. Pero kahit gano'n sila ka-special kay Lord, ito nga po sinabi niya lang na huwag umulan Hindi umulan. Hanggat din sinasabi umulan. 3.5 years hindi umulan. Dahil sinabi niya hindi uulan. Bumuhay ng patay. Tapos hinamon yung mga
Nasa 400 na paring sumasamba kay Baal. Hinamon niyang sunugin yung mga offering. Tapos ang usapan, sige tingnan natin kung kaninong Diyos ba ang totoo, yung Diyos mo o yung Diyos kong si Yahweh. Kailangan may bumabang apoy mula sa langit at susunugin yung offering. Sabi po sa kwento, di ba sa 1 and 2 Kings po, talagang nagkasasayaw, nagkasasamba kay Baal yung mga pari, naglalaslas pa ng mga sarili nila, pero walang bumabang apoy. Pero siya, ginawa niya, pinabasahan niya pa yung offering, tapos nanalangin siya kay Lord, boom, bumagsak ang apoy. Grabing miracle, di ba po? Pero pagkatas ng moment na to, tinakot lang siya nung reyna ng panahon na yon, tumiklop si Elijah at sabi niya, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako hirap na. Mabuti pong mamatay na ako. Grabe, di ba? So, maintindihan po natin, kahit mga Kristiyano, matanda, bata, may ngipin o wala. Lahat po ng Kristiyano ay maaaring ma-depress. Dito po natin marirealize na ganun talaga eh. Kahit Kristiyano tayo, tao pa rin tayo. Tama? At habang tao tayo, nabubuhay tayo sa katawang hindi perpekto. May isip na hindi perpekto. May pusong hindi perpekto. Mga kasama, hindi perpekto. Huwag niyo naman po sabihin feeling perpekto, no? Pero mga kasama, hindi perpekto. Yung mundo, hindi perpekto. Bang gulo nga, bang sakit nga, bang dilim nga. Therefore, kahit po gaano kalalim ang Kristiyano, maaari po siyang makaranas ng depression. Dito po kaya sa church natin, pwede po akong magtanong, sino po dito yung nakaranas na, o past tense po ha? Kasi pag sinabi ko present, baka po bigla may mag-breakdown. So, yung past tense na po, yung tapos na. Yan. Para sa karangalan ng Panginoon, na-survive niya yun. Sino po dito ang nakaranas ng ma-depress? Taas niyo po yan. Para sa karangalan ng Panginoon, kayo po ay buhay na patotoo na ang Kristiyano na de-depress din, pero kaya mag-survive. Kitam, salamat po. Salamat kay Lord, no? Yun ang lamang natin mga Kristiyano pag nade-depress. Ano po? Pwede tayong ma-depress, pero mas pwede tayong manalo dahil kasama natin ng Panginoon. Yeah. So ngayon tignan po natin, bakit nagkakaroon ng depression ng isang tao? Kinuha ko po yung outline ni Pastor David Jeremiah, pero hindi ba ko po yung laman? Okay, mahusay. Una po, nade-depress ang tao dahil po sa mga situational reasons. May nangyari kasing nakaka-stress. May nangyari nakaka-trauma. Kaya po siya na-depress. Okay? Tignan po natin mga halimbawa. Una, number 1 cause po ng depression ay abuse. Pagdating sa usapan to, na abuso. Una, physical abuse, nasasaktan, sinasaktan. Pwedeng verbal abuse. Hindi nga sinasaktan ng katawan, pero lumaking minumura siya ng nanay niya, nilalait siya ng tatay niya, sinusumbatan siya araw-araw ng mga magulang niya. Nagkaroon siya ng trauma. Naging traumatic sa kanya experience sa depression. Meron din pong tinatawag na sexual abuse. Sa karanasan ko po sa youth ministry, may mga nakasama po tayo na nakaranas ng sexual abuse, bata sila. Sa kapagkakakilala ko po at least 4 po na babae ang nakaranas nito nung kabataan nila. So yun po pinanggagalingan po yun ng depression. Conflict, mga pag-aaway, divorce, ayan, iniwan ng mahal sa buhay, nag-heartbreak, nag-bully, violence, conflict po yun. Ito number 3, syempre po yung mga namatayan. Isang sitwasyon po yan na talaga nag-iiwan ng matinding marka ng kalungkutan. Po. Physical illness, nagkasakit. Okay po. May mga ganyan po, no, na ang lusog-lusog naman, okay naman sa kalusugan, pero biglang nagkasakit, na-depress. Bakit po? Kasi hindi na nakapag-function ng maayos. Di ba po? Kasi nagtatanong, ano bang ginawa ko? Ba't ako nagkaroon ng gatong sakit? Actually, noong mga time na nade-depress po ko, tingin ako sa YouVersion, Devotional on Depression. Karamihan po sa mga devotional ay sulat ng mga pastor na na-depress kasi nagkasakit sila. Mga chronic diseases. Mga pastor, pero pinayagan ng Diyos magkaroon ng mga sakit na walang gamot. Pwede pong mga depression. Rejection, failure. Kahit sa hirap ng buhay, may mga nade-depress po. At syempre, mga transition, bagong trabaho, kakagraduate lang, walang magawa, di ba? Yung mga kakapanganak lang po, di ba? Transition nila from single, naging mother, di ba? Postpartum depression, ano po? Yung mga nagre-retire, ayan. At marami pang iba. Si Charles Spurgeon po, ang pinanggalingan ng depression niya, ay, nung 22 years old po siya, nagpipreach siya sa mga thousands of people. May nagprank. Sumigaw, may sunog, may sunog! Nagtakbuhan yung mga tao. Alam niyo po, 7 ang patay sa service na yun.
27 ang nasugatan ng malala. Sa sobrang shock niya po nung moment na yun, kinailangan siyang alalayan pababa ng stage. Prank lang po yun. Pero sabi po sa mga article, his mind was never the same. Nag-cause po sa kanya yun ng trauma. Na tuwing aakyat siya ng stage, iniisip niya may mangyayaring masama. Parang naisip niya pa nga raw po na nagkamali ata siyang nangaral siya dahil sa kanya may namatay. Naging cause yun ng major trauma niya. At the age po ng 33, nagkaroon siya ng maraming mga malalang sakit. Actually, namatay po siya sa sakit. Yun po yung nagpahirap sa kanya. At marami naging kritiko siya na depressed. Hindi ko po alam kung ano po yung mga sitwasyon nyo ngayon, pero alam ko po na may mga sitwasyon talaga na magkukos sa atin ng pain, ng trauma. Next po natin, systematic reasons. Ito lately ko lang po ito nare-realize kasi actually meron po tayo sa church, at least 2 na-diagnose na may mental illness po. At meron talaga silang depression. Clinical depression. Ibig sabihin, malalang uri ng depression. Nagpa-check up po talaga yun sa expert. Doon ko naiintindihan na, meron palang systematic reason din ang depression. Kasi ang systematic reason po, nagsasabi, may nangyayari sa biology ng tao, sa katawan ng tao. Yung depression daw po nanggagaling sa brain, nangyayari sa brain. Okay? So, meron pong mga imbalance sa hormones natin, chemical production, sa mga nerve cells natin, etc., na nagkakos ng depression, nagko-contribute sa depression. Ito po, next natin, spiritual reasons. May mga nade-depress kasi nagkakaroon po sila ng struggle o issue sa relationship nila sa Panginoon. Nagkakaroon ng mga faith issues, spiritual life problems. Alam na po natin na ang espiritu po ay hiwalay sa kaluluwa, di ba po? Okay? Yung espiritu po natin, yun po yung inilagay ng Panginoon sa ating katauhan. Yun po yung antenna and connection natin sa Panginoon. Yun po yung kinakausap na Holy Spirit, miniminister ng Holy Spirit, para tayo palakasin bilang anak. Kaya nga po, di ba sabi sa Bible, yung Holy Spirit, siya ang nagpapatunay sa ating spirit na tayo anak ng Diyos. So may spirit po ang tao. At madalas po, pwede rin pala, pag nagka-problema yung spirit mo, yung relationship mo kay Lord, pwede kang mas maging prone sa depression. Tignan po natin yung ilang mga halimbawa. Una po, unbelief kay Jesus. Hindi sumasampalataya kay Jesus. Yung mga hindi po nananampalataya kay Jesus, sila po yung may tendency talaga na ma-depress. Bakit? Sabi po kasi sa John 8:12, si Jesus Christ ang liwanag ng sanlibutan. Pero sabi sa John 3, may mga tao, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Sa halip, iniibig nila ang kadiliman. May mga tao pala nagmamahal sa dilim. At alam po natin, kung nasaan ang kadiliman, ay aminin natin, ang depresyon, maaari ring nararoon. Next po natin, 1, 2, 3. Ay, parang mahina. 1, 2, 3. Sins, kasalanan. May mga depression na natitrigger o naguugat po sa kasalanan. Una, yung mga maling desisyon, di ba po? Mga maling focus, mga maling karelasyon, di ba? O kaya naman po, yung mga tao sa paligid natin nagkakamali, nagkakasala, tayo ang biktima. Yung mga magulang, na inabuso ang kanilang mga anak, nire-reject ang kanilang mga anak. Yung mga anak na iniwan ng kanilang magulang, di ba? Mga ganun po. Kasalanan. Pero alam po natin, ang kasalanan po, sabi sa Isaiah 59:2, ito yung naghihiwalay sa atin sa Diyos. May mga pagkakataon na feeling natin, hindi tayo pinapakinggan ng Diyos dahil po sa ating mga kasalanan. Okay? Next po natin, unconfessed sins. Hindi inaaming kasalanan. Pwede palang mag-cause ng depression ito pag nagtatago tayo ng kasalanan. Si David po, isa sa mga patunay nito. Okay? Siya po ay, naalala nyo, nakiapid siya kay Bathsheba, pinapatay niya asawa ng babae para sila magkatuluyan. Tapos nirebuke po siya ng isang propeta, kung naalala ninyo. Tinuwid siya ng isang propeta. Sabi niya po dito, dear, nang hindi ko pa naihahayag ang aking sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan, wala nang natirang lakas sa katawan. Makikita po natin, dahil sa unconfessed sins, sa emotional problem siya, umiiyak siya araw at gabi, pati yung katawan niya nanghina na rin. Kaya po, i-evaluate din po natin yung mga sarili natin. Ano po, sugat po kasi sa kaluluwa ang kasalanang hindi inaamin. Hindi po tayo gumagaling at nakakalaya. Kaya may mga nade-depress kasi may mga kasalanang hindi po inaamin. Next po natin, nanlamig na pag-ibig. Ay, kay Lord, linawin po natin kay Lord. Baka may naalala po kayong lalaki o babae.
Kapag po nanlamig tayo sa pagmamahal kay Lord, pwede po tayong ma-depress. Kasi di ba po ang sakit kapag nanlamig na sa iyo yung mahal mo, sabi hindi na kita mahal. Di ba? Ganun po talaga, di ba? Masakit, sakit. Di ba po? So imagine ang sakit ng isang tao, isang Kristiyano na naranasan ng pag-ibig ng Diyos, tapos nanlamig siya, hindi niya na maramdaman ng Panginoon. Hindi na siya kagaya ng dati, parang nagkakapuwang na sa kanyang puso, hinahanap yun ang kanyang soul. Mas nagiging malungkutin, matatakutin, guilty. Yun po. Next po natin, syempre, ito mas malala, yung tumalikod sa Panginoon. Sa ibang term nila dito, yung mga nag-backslide. May mga nakilala na po akong ganito, may yung backslide na depressed. Kasi yung transition, alam niyo po yun, yung nasanay ka, na anak ka ng Diyos, tapos tumalikod ka sa Kanya, tinalikuran mo yung Diyos mo, yung Panginoon mo, yung Diyos ng pag-asa, yung Diyos ng buhay, yung Diyos na nagpapagaling, yung Diyos na nagmamahal, tinalikuran mo. Kaya sabi nga po dito sa sa 2 Peter, sabi po, ang mga taong nakakilala na kay Jesucristo, sabi po dito, ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit, kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Yan. Next po natin, huling-huli po, sa spiritual, rebellion sa Diyos. Siyempre po, awayin mo ba naman ng Diyos, di ba po? Di ba po? So, ang Diyos po, pag sinusuway natin ang sinusuway, sinasadya natin huwag siyang sundin. Yung spirito natin, nag-rebelde sa banal na spirito, talaga mararanasan po natin yung pagpapalo ng Diyos o pagpaparusa ng Diyos. Kagaya po ng naranasan ng Israel sa Isaias. Nagrebelde sila, pinalungkot nila ang banal na spirito, kinalaban sila ng Panginoon. Huling-huli po, sa pwede maging dahilan ng depresyon, 1, 2, 3. Parang napatingin po ba kayo sa katabi nyo? Joke lang yun. Satanic reasons. Oy, joke lang po yun. Wala mag-ingat. Baka mag-trend. Sorry po. Okay. Ang pagiging bardagul ko talaga. Tago o dapat tago. Okay. Pwede rin po, ang depression talagang caused by Satan or influenced by Satan. Alam niyo naman po si Satan. Sinasamantala ang trahedya ng buhay natin, ang lukot ng buhay natin, ang kahinaan natin. Ano po yan? Sabi nga sa 1 Peter 5:8, para siyang layon. Naghihintay siya ng malalapa niya, masisila niya. Magtatanim talaga yan sa puso natin, sa isip natin, ng mga masasama, hanggat may pagkakataon siya. Di ba po? Kagaya na lang po, tignan natin yung nature niya. Ha? Una siya po inanunukso. Di ba? Magalit ka sa kanya. Sinabihan ka niya nung ganun, tama ba yun? Huwag mo na siyang pupuntahan. Ganun, di ba? Parang natural lang. Deceiver, accuser, sa mga nade-depress po, ilan sa mga sinasabi nila, kasi pakiramdam ko, ang Diyos, sinumpa na ako, hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Wala na akong pag-asa, sobrang laki ng pagkakamali ko. Ay, tinanim na po yan ni Satan. Kasi ang sabi ni Satan, mga akusa siya, inaakusahan ka niya. Na makasalanan ka, hindi ka na magbabago, ganyan ang buhay mo. Next po natin, si Satan po ay, magnanakaw, pumapatay, destroyer, murderer, father of lies. Kalain mo nga. Halatang hindi gagawa ng tama, di ba po? Halatang kakastalagatan ng depression, ng pagkasira ng kaluluwa ng tao, no? Sabi po sa John 44, sabi po sa John, noon pa may mamamatay tao na raw po ang Diyos. Ang Diyos ng sanlibutan na si Satan. Siya po ay mamamatay tao. Inaagaw niya. Sabi, siya po yung magnanakaw. Sabi sa John 10:10 ni Jesus Christ, ako napunta ako dito para bigyan kayo ng buhay. Pero si Satan, siya ay nandito to kill, to steal, to destroy. Kaya inaagaw niya po yung joy sa puso ng tao. Inaagaw niya po yung purpose ng tao. Inaagaw niya yung focus ng tao sa tama. Ginugulo niya ang isip, ang puso, ang pwedeng resulta na de-depress yung tao. Tinataniman kasi ni Satan ng takot, pagdududa at iba pa. Ito po, hindi ko alam kung familiar po kayo dito, pero si Satan, may kakayahan po siyang magbigay ng sakit at karamdaman. Halimbawa po doon ay, ito po, sige laktawan na natin din. Halimbawa na lang po si Job. Di ba po? Si Job, si Satan talaga nagpaalam kay God. Pwede ba natin, susubukin natin to kasi kaya lang naman yan mabait. Kasi ang bait mo sa kanya eh. Paano pag tinanggal mo sa kanya lahat? Bigyan mo lang ako ng permiso, susubukin ko to. Pinayagan ng Diyos. Kaya nawala sa kanyang lahat. Nagkasakit pa siya. So maaari pong may sakit na dulot ni Satanas. Yun yung mga tinatawag na na-o-oppress. Naku, may ganyan po tayo ditong mga kabataan. Pag mag-church,
medyo natatrauma na siya mag-church kasi sa church, lagi siya nakakaranas ng physical na sakit. Sumasakit ang ulo niya, sumasakit ang kung ano-ano, nagsusuka siya. Kaya nagsasagal na po siya magpunta ng church. Maintindihan naman po natin eh. Kasi hindi madali yun eh. Pinapayagan ng Diyos. Pero si Job, pinayagan ng Diyos na masubok ni Satanas. Pero di ba po nagtagumpay? So pwede rin po tayo magtagumpay. Ngayon tignan po natin, dito sa huling bahagi po, paano tayo magtatagumpay mula sa depression? Paano tayo makakapag-press on to avoid or to cure, overcome depression? Gamitin po natin yung acrostic natin na press on. Yan. Lumaban. Letter P, number 1. 1, 2, 3. Ito po ang number 1 na sagot sa mga nade-depress. Disiplina. Disiplina! Ang hirap niyan! Okay. Para hindi ma-depress, kailangan magkaroon ng disiplina. Pag nade-depress, para makalagpas doon, kailangan din ng disiplina. Okay. Unang disiplina po. Okay, pakibasa po ng mga inaamin, struggle ko to. 1, 2, 3. Physical discipline. Sorry na mama. Sorry na po sa mga tito ko. Yan, lagi ko nasasabihan dito. Pero to po, ang sakit, ang pagpapabaya sa kalusugan, nakakapag-contribute sa depression. Yan po. Kaya nga po sabi ng mga eksperto, bago ka magpa-check up sa psychiatry, sa psychology, sa doktor, tignan mo muna yung lifestyle mo. Bago ka uminom ng gamot. Kasi baka naman, ang pangit ng kinakain mo, hindi healthy. Hindi ka naman natutulog, lagi ka nagpupuyat, hindi ka nag-exercise. Aray, nade-depress na po ako. So yun, diba? So ganon, kaya pong sabi, magkaroon ka nang muna ng disiplina na alagaan yung katawan mong pisikal. Maging malusog. Biblical po yan, sabi sa 3 John 1:2, sabi po, idinadalangin kong ikay sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog na katawan. Tulad ng iyong buhay spiritual. So hindi lang po spiritual life ang inaalagaan, pati yung katawan din. Di ba po? Tingnan niyo po si Elijah. Sabi natin kanina, sabi niya gusto niya nang mamatay. Ano po ang sagot sa kanya ng anghel? Sabi ba, manalangin ka, mag-ayuno ka, sumamba ka sa Panginoon. Ano pong sagot sa kanya ng anghel sa 1 Kings 19? Sabi niya, matulog ka. Tulog siya. Pagkagising niya, sabi ng anghel, kumain ka. Nagbigay ng tinapay, ng tubig, kumain siya, pinatulog uli siya. Pagkatas ginising siya ng anghel, kain ka na uli. Kain uli siya, tulog. Pagkatas nun, nalakas na siya, nakapaglakbay ng 40 days. Di ba po? Minsan ganun po. Yun, may mga sakit ng ulo, init ng ulo, sakit ng puso. Ikain lang natin ng ikain. Yaho. Alam na, magyayayaan. Sino po dito ang init na ulo pag gutom? Di ba? Sino po dito, katulad ko, nagma-monster mode kapag kapuyat, stress. Yan. Pag yung ganyang pagod po daw ng katawan, naipon, mas vulnerable po sa depression. Kaya pakisabi po sa sarili, alagaan mo ang katawan mo. Sige, sabihin niyo po sa sarili niyo po. Ako din, alagaan mo ako. Katawan. Hirap. Kaya nga po disiplina eh. Uutusan ang sarili na alagaan ang sarili. Okay? Kasi hindi naman po lahat may nag-aalaga sa kanila, di ba po? Okay. Next po natin. Ito po napaka-powerful po nito. Ito po yung highlight ng mga disiplina. 1, 2, 3. Disiplina sa pag-iisip. Sa thought life. Tandaan po ang depression, sakit sa isip, di ba po? So para po maiwasan yun, alagaan ang isip. Tama po? Para po maggamot iyon, magtuunan ng pansin ng isip. Tandaan nyo, ang ganda ng quote po, no? Sikat na quote po ito eh. Sabi po dito, all battles are first won or lost. Saan daw po? Yung unang mga laban ng tao na ipapanalo niya o na itatalo niya dito. Tama? Halimbawa na lang po pumasok sa isip mo, ang pangit mo. Tapos, maglalaban ang utak mo, pangit ako. Okay? Pag wala akong disiplina, i-overthink ko yon. Pag harap ako sa mga tao, ayoko po, pangit kasi ako eh. Hindi, pangit ako eh. Insecure na. Hanggang sa nakumpara na ang sarili sa iba. In-overthink na, tsak, na-depressed. Di ba po? Halimbawa, ako po, yung isa sa mga trauma ko, kaya po takot-takot nagang kumakanta sa unahan. Nung bata po ako, ay nagsumbong, di naman. Kumanta po ako, tapos una kong kanta sa unahan, nung bata ako, sa amin nagsabi sa akin, alam mo, sintunado ka.
Oy, sige, pinagtatawanan niyo po ako, pero ano, sa iba po talaga nakakatrauma yung gano'n. Tinatawanan niyo ako. Natrauma kaya ako noon. Alam niyo po, dahil doon hanggang ngayon, every time kakanta po ako sa unahan, yun po yung naririnig ko. May trauma gano'n. Ang babaw po noon, pero naapektuhan ako. Kaya po ilang taon ako hindi kumanta, isa po yun sa mga dahilan. Kasi hindi ko po nakayanan yung laban sa isip. Yun lang po ang issue ko, ha? Grabe na sabi. Yung iba po sinasabi ng magulang, wala kang kwenta, anong karapatan mo, ba't ka nandiyan? Tapos i-reject ng magulang, grabe yung trauma, di ba po? Kaya po, yung battle, kadalasan nananalo o napapatalo natin sa isip natin kung ano yung papayagan nating pumasok at magstay. At ano yung hindi. Kaya nga po dalawang way po. Una, guard your mind. Guard our minds. Bantayan ang isip. Parang sa mga establishments, sa papansin nyo po, ang laki-laki po ng mall, ang laki-laki ng building. Pero saan lang po naglalagay kadalasan ng security guard? Sa entrance, sa mga pintuan. Tama? Kasi naiintindihan natin na ang pinakamahalagang bantayan, yung pasukan. Tama? Dahil may makapasok lang na isang may dalang baril, magkakapatayan na po sa loob. Tama po? Parang isip po yan. Kailangan bantayan yung papasok sa isip. Kasi baka isang maling kaisipan lang ang nilagay sa isip, hindi ka niya mahal, hindi ka na mahal ng Diyos. Pinapasok, inalagaan, sinira na yung lahat ng mga positive thoughts sa isip at paniniwala. Inapektuhan ng damdamin, pati pagsasalita, pati yung mga pasya na depress. Kaya kailangan guard our minds. Ganon din po, bukod doon, filter our thoughts. Ayan. Alam niyo po yung filter, parang ganito po. Yan. Sige pa, dear. Chuck, sige pa. Sige pa. Ano pong ginagawa ng filter? Nag-filter. Grabe. Nagsasala. Tinagalog lang. Ang filter po, di ba? Dadaan yun sa isa, pero sasalain yung pangit sa maganda, yung marumi sa malinis. Inaalis ang mga dumi. Yung mga excesses. Tama po. Dapat po, ito ay payo rin po sa lahat ng nade-depress. Clinically naman ganun din po. Pinapayo na bantayan ng isip. I-filter mo yung thoughts mo. Ihiwalay mo yung mga thoughts na hindi makakabuti sa'yo. Pag alam mo yan, ikakalungkot mo, ikakalugmok mo, ikaka-discourage mo, ikakagalit mo, ikakatakot mo, ikakaduda mo, filter it out. Alisin sa isip. Huwag nang payagang pumasok. Kapag yan kasi nungalingan yan tukol sa Diyos, nagkakos na sa'yo ng pagdududa, ng struggle, i-filter na yan. Sabi po ng iba, pag daw na-diagnose ka ng depression, clinically, kontrolado ka na ng isip mo. Hindi po totoo yun. Hindi po tayo alipin ng isip natin, alipin po tayo ng Diyos. Kung kayang magpagaling ng Diyos ng katawan, bakit hindi ang isip? Tama po, amen. Bumubuhay nga siya ng patay, di ba po? Si Jesus Christ yun, the same yesterday, today, and forever. Siya pa rin yun. Kaya niya magpagaling ng isip. Ang kailangan lang po, tutulungan natin yung sarili natin. Kasi isip natin to, hindi naman to isip ng iba. O ako na mag-isip for you. Wala naman pong ganun, di ba? Ako na mag-filter for you. Syempre, isip ko po to. Sagot ko to. So, ganun din po, sagot po natin ang isip natin. Pero mapanatag po tayo kasi, tayo naman po ay binigyan na ng Panginoon ng spirito ng maayos na pag-iisip. Okay? Sabi po sa 2 Timothy 1, pakibasa naman po, ng mga babae, 1, 2, 3. Yun. So, binigyan po tayo ng supernatural power ni Lord para magkaroon ng maayos na pag-iisip. Minsan, feeling lang po natin, hindi natin ma-feel. Pero kailangan lang po natin disiplinahin ang ating mga isip. Gamit din po ang power ng Diyos. Isa po ito sa mga, hindi ko makakalimutang Bible verse na pinakabisa sa akin ni Papa, ni Pastor Joe, noong mga time na nagbabattle po ako sa mga negative thoughts. Sabi niya, sabi po sa 2 Corinthians, makibasa po ng mga lalaki, 1, 2, 3. Yun. Sabi po dyan, gapiin daw po lahat na magiging cause para po labanan ng kaalaman ng Diyos. Bihagin daw yung mga kaisipan na magdudulot ng pagsuway natin sa Diyos. Iyon po ay pagpapasya. Kapag may pumasok po sa isip natin na alam natin hindi yan galing kay Lord kasi nagkakos yan ng negative, bihagin po natin yan, alisin po natin yan. Dahil kapag nagstay po yan sa isip natin, yayakapin po yan ng puso natin, magiging laman ng salita natin, magtatakda ng mga desisyon natin at kilos natin.
So ingatan po natin ang ating pong isip. Tandaan po, huwag nating bibigyan ng pagkakataon ang dyablo na kumilos sa ating isip. Lakto na tayo, dear. Halimbawa po nito, illustration, yung barko po, yung bangka. Di ba po ang laki-laki ng dagat, pero hindi lumulubog yung barko at bangka. Kailan po siya lumulubog? Pag pinasok ng tubig. Tama po. Parang isip po natin yan. Kahit ang dami-daming parang dagat ng problema at mga pagsubok, kapag hindi tayo nagpapasok sa isip natin ng laban sa Diyos, any thoughts na hindi kalooban ng Diyos, hindi tayo lulubog. Pero once may pumasok na dyan, pinapasok na natin ang mga negative thoughts, yun na, pwede na po tayong lumubog. Next po natin. Kaya ko, bilisan natin. Okay. Next po natin, spiritual discipline. Siyempre, hindi po ito pwedeng iwasan. Kailangan din po ingatan ng spiritual life, ang relationship kay Lord. Okay, ito nakapit na po tayo. Okay. Next po natin. Tandaan po natin. Sige dear, laktawan na natin. Sige. Proverbs 17:22. Sabi po doon, ang broken spirit dries up the bones. O, di ba? Pag yung spirito natin na binigay ng Diyos sa atin ay broken, maapektuhan niya ng ating sistema. Sabi po sa Proverbs 18:14, kapag ka daw wasak ang spirito mo, ang faith mo, ang relationship mo kay Lord, sino makakatagal? Kaya kailangan pong alagaan. Kasama po doon, syempre, ito po, hindi ko na isa-insin yung mga Bible verse ha, pero alam niyo na po ito. Pakibasa po, 1, 2, 3. Prayer, worship, fast. Makapangyarihan po yan. Word of God. Alam niyo po ba, magbibigay lang po ako ng ilang mga pag-aaral, scientific studies na nagpapatunay na ang Word of God and prayer pwedeng makatulong sa depression. Okay? Sabi po dito, sa pag-aaral po sa Therapy for Christians, sabi po dito, na-conclude po nila na yung brain daw po natin, yan, may tatlong bahagi ng brain na nagiging pinagagalingan ng depression. Pero sa pag-aaral po nila, na-notice nila na kapag nagbabasa ka ng Bible regularly, nakapag-produce daw po ng high amount of dopamine yung utak natin. At yun daw po ang nagiging dahilan para mas mag-focus tayo sa mga positive na bagay at mas ma-motivate tayo. Kakabasa ng Bible, no? Next po natin, sabi po ng Center for Bible Engagement, yung nagbabasa daw po ng Bible na at least 4 times a week, 4 times a week, ay 30% less likely to struggle with loneliness. Mas hindi malulungkot yung mga nagbabasa ng Bible. Sabi po dito ng Christians Today, sabi po sa kanilang pag-aaral, yun daw pong mga pag-aralan nilang may trauma, sabi po dito, napatunayan nila na kapag nagbabasa ng Bible, nababawasan daw po yung depression, anxiety, at galit. Sa prayer naman po, natuwa ako dito sa isang pag-aaral po, pinost sa American Journal of Epidemiology. Sabi po nila, natagpuan daw po nila yung connection ng prayer sa greater mental health, better emotional processing. Sabi po dito, natagpuan daw po nila ng Frontiers in Psychology noong 2021 na ang 10 minuto ng pananalangin ay kayang magbawas ng stress at depression. 10 minuto lang po kada araw. Sabi niyo ba, 1 minuto nga lang? Ano yung prayer? Ay, una sana ganun na po. Okay. Next po natin, no? Sabi po dito sa Depression Research and Treatment, yung regular church attendance daw po and prayer lessen symptoms of depression. Di ba po? At huling-huli po, sabi sa National Library of Medicine, nakita daw po nila, may tinest po silang mga depressed. Tapos ang ginawa nila, tinatawag na prayer intervention. 6 times a week, pinapag-pray nila yung tao. And after 1 year, nakita nila na wala yung depression ng tao. Kaya nga nirekomenda po nila, kapag daw po kahit yung mga medical practitioners, ipag-pray nyo yung kina-counsel ninyo. Dahil nakakatulong daw po ang panalangin. Diba? Next po natin, spiritual discipline. Kaya natin ito. Repentance, syempre, paghingi po ng tawad. Si David, na-depress siya kasi may hindi siya inaming kasalanan. Pero sabi po sa Word of God, sa awit 32:5, nung inamin niya yung kasalanan niya, pinatawad siya, gumaling siya. Pagiging grateful o mapagpasalamat. Tandaan po natin, ang depression, inaagaw niya sa atin yung mga positive. Kaya minsan nakakalimutan na po natin yung mga bagay na dapat ipagpasalamat. Kasi nakafocus na lang po tayo sa negative.
So disiplinahin po natin ang sarili natin, araw-araw humanap na at least isang dahilan para magpasalamat sa Panginoon. Para matrain po natin yung spirit natin na maging grateful kahit yung isip at damdamin natin ay hindi okay. Next po natin, faith. Yung mga depressed, please, disiplinahin po natin sarili natin, magtiwala pa rin, gagaling tayo. Yung may mga mahal sa buhay pong depressed, sinusukuan na yung iba eh. Ito na naman si para talagang balutong anak ko. Yan na naman yan, sinusupong na naman yan. Mga ganon. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Exercise po natin yung faith, pagagaling niya ng Panginoon. Hope and positive words. Next po natin, sige laktaw na tayo dear. Di ba? Sabi po ni Pastor Vlad Savchuk, para daw po makalaya tayo sa depression, sagot ng Diyos yung deliverance, pero sagot ng tao ang disiplina. Si Lord, sagot niya yung kalayaan, pero sagot ng tao, disiplinahin yung sarili niya para manatili siyang malaya. Nagigets niyo po yung pagkakaiba nun? Pinalaya ako ng Diyos, dapat mabuhay ako ng may disiplina para hindi na ako makulong uli. Disiplina. Tingnan niyo po tong video na to. Tuwan-tuwa po ako dito. Natatawa ko, pero parang ganito po tayo minsan, ano? Oh, tingnan niyo po. Oh, naipit, nagsa-struggle. Oh, inabot ng Lord, di ba? Ayan, hinila, hinatak ng Diyos. Oh, nakalaya, pero tiyang-tiyang na masyal-masyal, enjoy buhay, ayan. Toink. Di ba parang ganyan po tayo? O aminin po, natawa-tawa talaga ako dito, pero na-realize ko, ay, parang ako. Di ba? Disiplina po. Disiplina. Di ba po? Tinutulungan tayo ng Diyos. O di ba, hindi niyo na po ako tinignan. Disiplinahin niyo po yung sarili niyo. Ako naman po yung pakinggan. Di ba? Pero doon po natin makikita yung power of discipline. Next po natin, pasadahan ko na lang po kasi overtime na po ako, sorry. Next po natin, secular help. Okay lang pong humingi ng tulong sa doktor. Hindi po yun kasalanan. Hindi po yun mali. Kung kaya naman po, kapag may nireseta sa ating gamot, okay lang po. Hindi po ibig sabihin ng baliw tayo. Ibig sabihin lang po nun may basic wisdom tayo, practical tayo. Tandaan po natin, every good gift, James po sabi sa James, every good gift comes from the Lord. Kung pinatalino ng Diyos ang mga nag-aaral, ang mga eksperto, at nakaimbento ng mga gamot, bakit hindi po natin siya ituring bilang regalo ng Diyos? So kung kaya naman po, sige magpatingin po, okay lang po yon. Kapag may kakilala po tayo nalaman natin ng gano'n, huwag po natin sabihin, ay baliw, ay hindi Kristiyano, ay hina ng faith. Hindi po. Wisdom din po yon. Okay lang humingi ng tulong. Next po natin. Okay, sige lang dear. Support system, naku, ito napakahalaga. Support system. Totoo po yan. Sabi po ng American Psychological Association, kapag may maayos ang support system, may mga taong sumusuporta sa'yo, mas magtatagumpay ka sa depression. And biblical po yan. Sabi po sa Ecclesiastes 4, di ba? Mapalad yung may kasama. Pag siya ay nadapa, may mag-aahon sa kanya. Ito po, nananawagan po ako, una sa mga magulang, na maging support system po kayo ng inyong mga anak. Bata pa lang po sila. Tulungan niyo po silang lumaki na hindi nagkakaroon ng mga trauma, ng mga masasakit na karanasan. Nagiging dahilan para paglaki nila, ma-depress sila. Sa mga magulang po, na may mga anak, na may mga depression, huwag niyo po silang susukuan. Naiintindihan po natin na yung mga magulang may mga pinagdadaanan din. Kaya ang rason na lang ng mga magulang, ako nga may problema eh. Pero tandaan niyo po, kayo po ang binigay ng Diyos para alagaan po ang mga anak ninyo. Kayo po ang gabay po nila. Utos po sa amin, i-honor kayo, pero utos po sa inyo ng Diyos, nagabayan po kami. Kaya sa mga magulang, kayo po ang unang support system ng inyong mga anak. Kapag naintindihan niyo po ni anak niyo po nakakaramdam ng lungkot, huwag niyo po sabihin na arte mo naman, OA lang yan. Nasa isip mo lang yan. Alam mo, kain mo lang yan. Kapag nakikita po natin anak natin kailangan na ng tulong, hindi na normal yung cause sa kanya ng kanyang kalungkutan. Huwag po natin sabihin, anak, intindihin mo na lang. Ganyan talaga ang buhay. Ay, ganyan na talaga. Hindi na magbabago yan. Mga magulang, kayo po ang unang magligtas sa anak ninyo mula sa depression. Huwag niyo pong susukuan. Kasi yung mga tao pong depressed, sinusukuan na ang sarili nila. Kailangan po nila ng taong hindi susuko sa kanila. At kayo po yung araw-araw nilang kasama sa bahay. Sa mga anak, alagaan din po natin ang mga magulang natin dahil yan nade-depress din. Maging sensitive din tayo sa kanila. Huwag tayo maging cause ng kanilang depression. Church, tayo rin po. Totoo po yung sabi ng isa ko nating kasama na may depression. Tinanong niya po ako, ate, anong maitutulong ng church sa mga tulad namin na may sakit sa pag-iisip? Napaisip po ako.
And then I realized sa church hindi masyadong pinag-uusapan ang depression. Yung ibang, kahit sa Kristiyano, marinig mo yung sabi, nababalo na naman si ganito, si ganyan. Negatibo ang pagtingin sa depression. Church, tayo po ay church ng Panginoon. Si Jesus Christ po, namatay din siya para sa mga nade-depress. Siya po ang manggagamot. At para matulungan po natin ang isa't isa, maging support system din po tayo ng mga kasama nating nade-depress. Huwag po tayo maging cause para lalo silang ma-depress. Ipanalangin natin sila, pakinggan natin sila, i-encourage natin sila. Tayo po ay support system ng isa't isa. Hindi niyo po alam yung katabi niyo, nag-struggle yung para pumunta dito kasi may depression. Hindi po natin alam. So bilang church, maging support system po tayo ng isa't isa. Nakikiusap po tayo. Sa may mga aral po at karanasan sa pagka-counsel, i-offer niyo po yung sarili niyo mag-counsel. Sa may mga maitutulong po sa isa't isa, tumulong po tayo sa isa't isa. Let us be the support system everyone needs po. Next po natin, babibigay ko na lang po kasi na-discuss ko na lang po yung mga main outline. R, renewed purpose outside ourselves. Sa mga nade-depress, sagot daw po, humanap ka ng purpose na hindi lang nakafocus sa'yo. Kasi pag lagi ka nakafocus sa sarili mo, lulubog ka talaga. Pero napatunayan po, wala na po ng mga sa psychiatry po, para daw mo overcome ang depression, tumulong ka sa iba. At mas marirealize mo minsan, mas mapalad ka pa sa iba. Mas malakas ka sa iba. Mararamdaman mo, ay, may bibigay pa pala ako, may purpose pa pala ako. Next po natin, letter O, opportunities for blessing. Sorry po, minsan lang po ako mag-preach. Next life na po uli, kaya po, sorry po, nag-overtime ako. Okay. Next po natin, O, 1, 2, 3. Ayan. Kapag po tayo nade-depress, hanapin po natin yung opportunity pa rin na ma-bless. Kapag yung anak po natin, mahal natin sa buhay nade-depress, tulungan natin siyang makita yung blessing sa gitna ng depression. Dahil meron po yan. Roma 8:28 talented ang Diyos. Yung pangit, kaya niyang pagandahin para sa atin. Naranasan niyo na po ba yun? Yung akala niyo, minsan pinapabayaan ka ng Lord, pero ginagawa niya palang exciting yung kanyang pagliligtas sa atin. Ang Diyos po, napakagaling yan. Kahit yung pinaka-painful events and stories, pwede niyang i-transform into something great. Ang gandang story. Kaya po hanapin natin yung opportunity na ma-bless po tayo. Kasama po doon ay makita po natin na una, pag tayo po ay depressed, opportunity po yon para pandayin tayo ng Diyos. Pinapanday yung humility natin para sa Kanya lang tayo umasa. Pinapanday yung faith natin na huwag dumepende sa nararamdaman at sa naiisip, kundi sa Diyos lang. Pinapanday yung ating patience, yung ating self-control, yung ating discipline, pati yung compassion, yung awa sa mga taong nakakaranas noon. Pinapanday po tayo ng Diyos sa bawat paghihirap. Pati po sa depresyon, kaya nating ma-depress, pero pagkatapos nun, mas magiging better person tayo. Exciting. Isipin niyo po, dadaan na nga lang depression, iiwanan niya pa tayong talo, o di dumaan siya, iniwan niya tayo mas blessed. Panalo pa tayo, di ba? Next po natin, tignan po natin siya as opportunity. Gagamitin ng Lord yung depression para mas magpakilala sa iyo at sa akin. Totoo po, di ba? Sabi nga nila, yung liwanag ng Diyos, mas nagliliwanag kapag nasa dilim tayo. May mga pagkakataon na kailangan nating masaktan, pinapayagan yun ng Diyos para mas maramdaman natin yung lalim, yung lawak na pagmamahal niya. Okay. Di ba ganun po? Minsan hinahanap natin ng Diyos, nasaan ka, Panginoon, sa lahat ng ito? Pero yun pala ang Diyos. Kaya minsan tahimik, kaya tayo minsan pinapayagan. Kasi mas gusto niyang magpakilala sa mas special na paraan. Kaya kapag nade-depress po tayo, hanapin natin, nasaan ka dito, Panginoon? Ano yung mga katangian mo na pwede ko pa rin maranasan? Di ba po? Pwede magpapatotoo siya sa iyo kung paano binago yung isip mo, yung puso mo, natuto kang magpatawad, gumaling ang trauma mo. Di ba? Marami po ang katangian ng Diyos na pwede niyang iparanas sa atin kapag tayo po ay nade-depress. Tandaan natin, siya po ay healer. Siya po ay nagpapalaya. Siya po ay nagpapatawad. Siya po ay nagbibigay ng lakas. Ang daming katangian ng Diyos na minsan kailangan pa nating masaktan para lang maranasan. Kaya kung nasasaktan po tayo, ibigay po natin ang sarili natin sa Diyos at sabihin, sige Lord, kung ang depression na ito, ang depression na mahal ko sa buhay, depression ko, sasaktan ako, sige Lord, magpakilala ka sa akin, gusto ko tang mas maranasan dito. At huling-huli, syempre po, hindi lang patotoo ng Diyos ang pwede niyang gawin sa buhay mo, yung patotoo mo rin, yung kwento mo rin. Alam niyo po yung feeling na
ikaw mismo, pwede kang makapagkwento sa iba na dumaan din ako dyan, pero nakalaya ako. Dumadaan din ako dyan pero pinalalakas ako ng Panginoon. Nagiging kwento mo rin yon. Huling-huli po, ay kasama pa, sorry po. Next natin, extra grace to yourself. Ito kailangan po natin lahat to. Extra grace to self. Kailangan din po, nabigyan din natin yung chance natin ng pagpapatawad. Alam niyo yun? Minsan kasi masyado natin dinadown yung sarili natin. Bigyan po natin yung chance natin makabangon one day at a time. Yung mga mahal natin sa buhay na nade-depress, bigyan niyo pa po sila ng grace. Huwag niyo po munang sukuan. Yan. At huling-huli po, syempre, huling-huli, isa, dalawa, tatlo. Yun. Isa pa po, isa, dalawa, tatlo, not giving up. Kapag tayo po ay nade-depress, alam ko pong hindi natin makita yung liwanag sa mga yan Ang gulo ng isip, ang gulo ng damdamin. Pero tandaan po natin, pag buhay pa tayo, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Amen po. Kung ginigising pa rin tayo ng Diyos, araw-araw, ibig sabihin araw-araw, papunta tayo sa kagalingan natin. Amen po. Hanggat hindi pa sinasabi nila, tapos ka na, huwag po muna nating tapusin. Hindi po sagot ang suicide, okay? Sa depression. Kasi may nagpakamatay na para sa atin May namatay na Para iligtas tayo mula sa kamatayan Huwag na natin daanan yun. Huwag susuko. Sa may mga mahal po sa buhay na nade-depress, huwag nyo rin pong susukuan yan dahil hindi pa po tapos si Lord sa Kanya. Malay nyo po, papunta pa lang tayo sa exciting part. Na balang araw, ikukwento natin ang patotoo natin sa lahat. Huwag susukuan ang depresyon. Huwag pong susuko. Kung paano si Job ay hindi sumuko. Sabi ni Job, sa Job 23:10, when He has tested me, I will comfort as gold. Kung tinetest po tayo ng Lord through depression, let us come out as gold. Maging ginto tayo. Pag nangyari yon, hindi po tayo talo. Di ba po? Kaya po, sige, magkatapos na lang po ako. Kasi mananawagan po sana ako sa isang altar call. O panawagan na tayo po ay lumapit sa altar ng Panginoon, sa trono ng biyaya at habag. Pero bago po yun, ang final message po natin, conclusion natin is, wag po na, yung picture din, may illustration akong nilagay, wag po natin papayagan na yung depression ay pumagitan sa atin at sa Diyos. Yung drawing dear, yung cartoon, ayan, kasi wala na ako, yan. Wag po natin papayagan na yung depression ay pumagitna sa atin at sa Diyos. Kasi sandaan po natin ang depression, lagi tayong aatakihin yan. At ano pong resulta ng pag-atake sa atin ng depression? Sige dear, syempre ilalayo tayo niyan sa Diyos. Sige pa dear, yan. Pero kapag yung depression po ay hindi natin hinayaan na mamagitan sa atin at sa Diyos, kapag inatake po tayo ng depression, ano pong mangyayari? Sige dear. Ano pong nangyayari? Lumalapit tayo sa Diyos. So wag po natin payagan na ang depression, ilayo po tayo sa Diyos, kundi ilapit po tayo sa Diyos. Ngayon po, gusto ko sana i-take tong chance na ito po para ipag-pray natin yung mga kasama po nating may depression. Okay? Ang akin po sanang request ay pupunta po kayo sa unahan. Kasi ine-request ko po yung pastor sa ipanalangin po kayo. Ito lang po isa sa mga magagawa namin para sa inyo. So habang inahandaan niyo po yung sarili ninyo, tinatawagan ko rin po yung mga may mahal sa buhay na nade-depress at hindi niyo na po alam kung paano sila tutulungan. Maaari rin po kayong tumayo, pumunta sa unahan para in behalf po ng kapamilya niyong nade-depress, ipanalangin po natin sila. Sa mga nahihiya pong tumayo sa unahan, naiintindihan po namin yon. Ang request ko na lang po, bilang pagtanda po ng paghingi ng tulong sa Diyos, itaas niyo po yung kamay niyo kung kailangan niyo po ng panalangin kasi nakakaranas po kayo ng depression. Sa mga hindi po nakakaranas ito, napakapalad niyo po. Sana all. Pero ipanalangin niyo rin po sa moment ito ang inyong sarili na, Lord, huwag mong payagang ma-depress ako. At kung dadaanan ko yon, iligtas mo ako, paggalingin mo ako. Pwede nyo rin po ipanalangin yung mga anak nyo, Lord, I pray and I declare itong anak ko hindi to lalaking depressed. Poprotektahan mo to mula sa depresyon. Hindi to magpapakamatay. Ipanalangin po natin, no? Marami po tayo pwede pag-pray sa moment na ito. Naalala ko po noong 2009, yung pinakamadilim ko pong depresyon. Ako po ay third year college na po sa University of the Philippines. Isang taon na lang po gagraduate na ako, pero nagkaroon po ako ng depression. Ang resulta po ay nag-request ako kay na mama at papa na hindi na ako mag-aaral.
Sila po ay napakatatag na support system. Hindi po nila ako kinwestiyon. Hindi po nila ako sinumpa. Hindi nila ako sinumbatan. Kahit yung mga kapatid ko po. Pero naging mahirap po sa akin yung moment na yun. Kasi po naisip ako, anak ko ng pastor, alam niyo po, mutik na po ako ma-expel sa UP. Kaya po para hindi po ako ma-kick out sa UP, hindi ko po kayang dalhin yun. Ako na lang po yung umalis at hindi nag-aral doon. Tumigil po ako mag-aral. Ilang buwan po akong hindi na pumapasok. Na-depressed po ako. Nagkukulong po ako sa kwarto. Hindi ko makain. Pero syempre po, hindi ko po ipinapakita sa mga magulang ko kasi po, hindi nila deserve yun. Pero dahil may mga sitwasyon, may mga trauma ako, may mga kasalanan ako na nagdulot para ma-depress ako. May mga pagkakataon po na sa gabi, hindi na ako makatulog. Alam niyo po, may pagkakataon na feeling ko minsan hinaalay ako ng demonyo, dinadagahan ako ng demonyo, nihiyakap ako ng demonyo. Kaya dumating po sa panahon na ano po ako nito, youth care flock leader po ako nito ha. Dumating po sa panahon, nag-drawing na ako ng puntod ko. Nag-iisip na ako, paano ba ako mamamatay? Naisip ko na inom na lang ako ng sleeping pills. But I realized, mahal ang sleeping pills at kailangan ng reseta. So, negative. Sabi ko, ano kaya sa highway? Lagi may dumadaan siyang truck na mabilis. Daan na lang kaya ako dyan bukas. Kasi hindi ko na kayang dalhin yung guilt, yung shame, yung hopelessness. Anak ng pastor, makikick out sa UP, tumigil na mag-aral, gagraduate na, leader ng church, naglilid ng mga kabataan. Hindi ko po kinaya. Sabi ko, sige bukas, tatawid na lang ako sa highway, hoping na may truck na mabilis. I realized, paano pag hindi ako natuluyan, edi paralisado ako, edi naghihirap pa ako, na-hospital pa ako, so wag na lang din. Diba po? Ang pinakahuli ko pong naisip, dahil desperate na po akong makawala sa cycle ng depression na mga araw at gabi na yon, pumunta po ako sa kusina namin. Tapos po, kinuha ko po yung kutsilyo namin. Takot po ako sa dugo, may phobia po ako sa dugo. Daming dahilan, di ba? May phobia po ako sa dugo. Pag nakakaamoy po ako ng dugo, nahihilo ko, minsan naghihinimatay ako. Yung time na yun, tapang ko. Tinry ko po, sabi ko, Lord, sorry, mahal naman kita eh. Pupunta naman ako sa langit, di ba? Hindi ko na lang talaga kaya. Tinry ko po, ayaw. Pumurol yung kutsilyo. Uy, seryoso po talaga to ha. Mapurol yung kutsilyo. Sabi ko, gantong angle kaya? Effective kaya to? Talagang ganda ko ng ganon. Hanggang sa amin narinig po ako sa spirit ko, ang sabi ni Lord, huwag mong tatapusin ang buhay mo. May pag-asa ka pa. Sabi ko, Lord, wala na. Naadik ako sa porn ng mga taon na yun. Hindi ako makawala. Nag-struggle po ako sa bisexuality. O sa kapwa babae po. Attraction sa kapwa babae. Nag-struggle ako doon. Lahat po yun sumira sa puso ko at sa diwa ko. Kaya sabi ko, Lord, tapusin na lang natin to. Pero sabi po sa akin nung time na yun, ikaw lang eh. Willing naman akong palayain ka eh. Ang kulang lang, hindi ka sumusuko. Kaya nung gabi po na yun, naisip ko, salamat Lord, pinapurol mo yung kutsilyo. Pumunta po ako dito sa stage na nalangin sa Panginoon. Totoo po, nanggagaling sa kanyang tunay na kalayaan. Lumaya po ako ng gabi na yon, pero ang tunay na laban, pagkatapos ng gabi na yon. Dahil kinabukasan, lalabanan mo pa rin yung mga isip, lalabanan mo pa rin yung mga sakit, disiplina. Pero alam niyo po, nagpapasalamat ako kay Lord dahil nung araw na yon, hindi niya ako kinuha. Nung taon na yun po, nakabangon ako at dahil po sa sakit na yon, inintroduce po ako ng Panginoon sa kabataang Kristiyano sa campus. Yun po yung una kong ministry bago pagkatas ng depression. Doon po sa URS Angono. Hanggang sa na-depress ulit ako ng 2015, sinabi ko yun kay Papa. Sabi ko, tanggalin niyo na po akong youth president, hindi ko po kaya, wala akong kwenta. Sabi ni Papa, huwag ka nga alis dyan, dyan ka tinawag ni Lord. 2015 na-depressed po ako. Salamat kay Lord sa buhay ni Diana Remoto, ni Manuel Rosaldo, ni na Arby, ni na Alan, ni na Zoren, ni na Reniel. Alam niyo po, doon nagsimula yung TGIF ministry. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord. Na every time ma-depress ako, totoo, posibleng makalaya doon. Kung na-depress ka ngayon, sinasabi ko sa iyo, hindi pa tapos ang kwento mo. Isang araw ko naman yung tatay sa unahan, ipapatotoo mong buhay ang Diyos, nagpapagaling ang Diyos, nagpapalaya ang Diyos. Kung may mahal sa buhay po kayo na may depression, maniwala po kayo na isang araw palalayain niya ng Panginoon.
Kaya pwede po ba tayong tumayo lahat? Sa mga sandaling ito po, magkaroon po tayo ng healing service, ng deliverance service. Tinatawagan ko po ang sino man po na napakiramdam niya, nakakaranas siya ng depresyon ngayon. Kung pwede po kayong pumunta sa unahan at ipapanalangin po kayo mga pastors, mga elders natin. Pwede po kayong pumunta sa unahan, hindi po kayo susumpain ng mga tao. Pwede po kayo magtaas ng kamay kung gusto po ninyo at ipapanalangin po namin kayo. Tayo po yung manalangin. Panginoon, alam mo po ang kalagayan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Una, salamat po sa mga kasama namin nakaranas ng depression pero napagtagumpayan yon. Hindi po namin yun magagawa kung hindi ka pumasok sa eksena at iniligtas kami. Ngayon, Panginoon, kung may mga kasama po kami nakakaranas ng depression, nire-request ko po itaas niyo po ang inyong kamay. Kung nakakaranas po kayo ng matinding kalungkutan, kawalan ng pag-asa, matinding hopelessness, worthlessness, guilt, itaas niyo po ang inyong kamay. Ipapanalangin po namin kayo. Panginoon, nakikita mo po ang mga nakataas ng kamay na to. Alam mo yung araw-araw na battle nila sa depression, sa kalungkutan, sa mga negatibong kaisipan. Lord, tinataas sila ang kamay nila. Abutin mo sila, Panginoon. Lord, abutin mo sila, Lord. Upang maramdaman nila lalo na ang battle nila ay battle mo rin, Panginoon. At kung saan naroroon ka, doon may tagumpay. Lord, abutin mo sila. Sa mga nagsasuffer, sa mga kasinungalingan na itanim sa kanilang puso, sa mga nagsistruggle sa trauma, sa pamilya, sa loss, at sa iba pa, Lord, pagalingin mo po sila, Panginoong Diyos. In Jesus' name, Lord. Lord, speak life, we speak hope sa buhay ng mga ito in Jesus' name. Kung may katabi po kayo na nakataas ng kamay ngayon, panalangin niyo po sila, abutin niyo po sila, ipag-pray niyo po, declare love, declare life sa kanila. Sige po, panalangin niyo po yung mga kasama niyo po na malapit na nakataas ng kamay. Tapikin niyo po, patungan niyo ng kamay ninyo, ipanalangin niyo po sila. Yes, Lord, in Jesus' name, Lord. Jesus' name. Iligtas mo sila, Panginoon. Jesus' name. Jesus' name. At ngayon naman po, Panginoon, pinapanalangin namin yung mga mahal namin sa buhay na nakakaranas ng depresyon. Iligtas mo rin sila, Panginoon. Katagpuin mo rin sila, Panginoon. At nananalangin kami sa mga sandaling ito, Lord. Bumaba ang banal na Espiritu pa. Ang Panginoong Yesus, para kami lumaya sa lahat ng mga kaisipan, lahat ng mga sitwasyon, lahat ng mga gawa ni Satanas, lahat ng mga sakit na nagiging dahilan ng paglayo namin sa iyo, Lord. Abutin mo sila at abutin mo rin kami, Panginoon. Tulungan mo kami, turuan mo kami paano ba umabot sa mga taong depressed. Turuan mo kami, bigyan mo kami ng wisdom, ng awa sa mga taong ito upang tiyagain namin silang samahan sa kanilang laban. God, we declare victory, Lord. Na even yung mga depression, anxieties, mga trauma, lahat ng mga sakit, ng mga frustration, failures, kaya mo yung gawing maganda, Panginoon, dahil ganun kagaling na Diyos. Kaya Lord, nananalangin kami at nagde-declare, Panginoon, na lahat ng sakit namin ngayon ay paghahagalingin mo sa iyong panahon at paraan. At isang araw, Lord, ipagpapatotoo namin sa lahat ang ginawa mong tagumpay sa aming mga buhay. Kaya nga, Lord, with all our faith, our love and hope sa iyo, Panginoon, aawitin namin ang deklarasyon na ito na, Lord, no weapon formed against us will prosper, Lord. Na anuman po yung plano ng kaaway na gawin sa amin na masama, you can turn it into good. Ganun kakagaling na Diyos. And Lord, by your grace, for your glory, by your power, in Jesus' name, we will see our victory. In Jesus' name.